Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito, meron tayong another update at saka meron akong mga naalalang mga nangyari sa Korea na gusto ko rin ikwento sa inyo. Tsaka yung mga ibang mga culture nila na sa tingin ko na hindi ko nakita rito sa Pilipinas. So, una-una mga Lods, nagkausap kami ulit ng nanay ko, kinakamusta ko siya. And then sabi niya nga, medyo mas maganda raw ngayon yung benta ng restaurant na pinagtatrabuhan niya, tuloy-tuloy daw. So, sinabi niya rin sa akin, doon daw pala sa town nila, yung may-ari daw ng restaurant, yun yata yung pinaka parang mayaman sa kanila. So, yung boss niya. So, hindi rin ako nagtataka kung bakit yun din ang pinaka-successful. Kaya siguro naging pinaka-mayaman doon sa town nila yung may-ari ng restaurant na yun. Tapos meron siyang pinakita sa akin na gulay. So, yan, pakikita ko sa inyo mga Lods, ha. Yung gulay na yan, okay? Kung alam nyo kung ano tawag dyan, sige, comment down below, okay? Comment down below kung ano. Mamaya pagtapos ng video na to, siguro sasabihin ko sa inyo kung anong klaseng gulay yan. So, yung gulay pala na yan, kung ganda ng gulay na to, mukhang parang ang sarap kainin, alam mo yung medyo parang kakaiba. Sabi niya, nga daw yan, masustansya nga daw, tsaka maraming mga health benefits. So, disclaimer lang hindi ako doktor, ha. According to her lang, na nakakatulong daw sa pagpapababa ng sugar, mga ganun, sa mga diabetic. Okay, hindi sinasabing nakakagamot, ha. Disclaimer lang, ha. Sorry ha. So yun ang sinasabi niya, pinapakita niya. So tinatanong ko sa kanya kung saan ba nakakuha niyan, saan nakakabili niyan. Apparently, yung pinakita niya sa akin na picture, sa kanya na yon. And also, kumukuha sila ng boss niya sa bundok. Hindi ko lang alam kung yung bundok na pinupuntahan nila is may property dun yung may-ari ng restaurant. Pero, umaakit sila ron para pitasin yun. Yung halaman na yun. Ngayon, according to her din, meron din pala talagang nagbebenta ng mga ganon. Baka mamaya, sabihin nyo, uy, may nakakatikim din ako ng ganyan sa Korea, or may nabibili ako ng ganito, ganyan sa ibang bansa na ganyan din yung gulay na yon. According to her pala, tinatanim din naman daw talaga yon sa mga farm. So, parang, kumbaga dating cultured. Pero actually hindi cultured. Kumbaga parang sa farm, talagang intention talaga siyang tanimin para anihin din. So, yung hawak ng nanay ko, yung pinakita ko sa inyo picture, yung pakikita ko sa inyo ulit. Ano siya, wild. So, ibig sabihin, tumubo siya ng kusa doon sa may bundok. At mas mahal daw yun. At mas maganda raw yung ganun. Kasi kumbaga, tumubo siya naaayon doon sa nature. Walang kung ano mga fertilizer, ganyan. Kung ano man yung naaayon doon sa nature. At doon sa bundok, sa pinakamagandang environment para tumubo yun. So ngayon, yun, namimitas daw sila ng ganun. Umaakit daw talaga sila sa bundok. Tapos parang ewan ko, parang may hawak yata siyang kung ano man na baton. Kasi minsan may mga ahas daw ganun. Akalain mo, di ba? Ganun yung ginagawa nila. Kasi medyo delikado rin siyempre yung mga sabay yun. Namimitas sila ng marami. Talaga marami daw. Ako, ang pagkakaalala ko, may mga backpack yan na parang bayong, parang trash can na ganun. Pagkatapos, pinupuno nila yun, ganun. Yun ang naalala ko. Yan. Kaya, sabi ko sa inyo, may mga naalala ko sa Korea. And sa pagkakit ng bundok, nabanggit ko rin sa nanay ko nga na, naalala ko tuloy yung lola ko, namimiss ko tuloy. Yung nanay niya, umakit nga kami ng bundok para kumuha naman ng mineral water o spring water doon sa may bundok. Tapos, may mga bundok kasi na yung gobyerno ron, inayos na nila yung pagbaba ng mga drinking water doon. Parang medyo inayos na nila para mas madaling salukin. Yun. Umakit kami mga 3 times. Pag bakasyon, 3 times a week umakit ang lola ko. Ako sumasama ako 1 to 2 times. Hindi naman palagi, 1 to 2 times. Gigising ka talaga na madaling araw Ganun. Tapos sasakay kayo ng bus. Tapos doon sa may paanan ng bundok, akit na kayo. Makita mo, ang dami nang umakit doon. Mga lola. Mga lola talaga. Kaya ang lalakas ng mga lola doon Isipin nyo, 70 years old. Diba yung tita ko, yung nanay ni Ate Yongju, diba? Nuna Yongju. Diba? 74 years old, pero ang lakas pa ng katawan nandito. Tuwan-tuwa siya. So kasi ma-exercise sila doon. Hindi sila laging nakaasa sa sakay sa ganito, sakay sa ganun. Yun ang doon. Tsaka healthy yung mga kinakain nila. Kaya yun ang mga naalala ko. So, siyempre medyo nalungkot na naman nanay ko dahil nabanggit ko na naman yung nanay niya, di ba? Kasi yun yung nag-alaga sa akin, talaga mababanggit ko Tapos mga Lods, meron akong naalala. Pagka sobrang sakit ng ulo ng mga matatanda ron, o kaya kahit na mga nanay doon, pag masakit ang ulo, kahit tatay, parang tinutusok nila ng karayom tong dulo. Tapos pinapadugo nila. Tapos nawawala daw yung sakit ng ulo nila. So sa mga merong mga expertise in medical field,
Pwede nyo bang ipaliwanag kung bakit? Naalala ko ganun pag kunwari masakit yung ulo nila, hindi ko alam kung tiyan ba o ulo, tutusukin nila itong dulo, tapos paduduguin yun. Ganun, yun naalala ko. Alam ko ginawa rin sa akin dati isang beses, ayoko nga natakot ako Pero talagang ganun ang ginagawa nila. Sanay na sila. So hindi ko alam kung anong purpose nun, kung paano nangyayari yun, okay? So ngayon, nagkausap kami ng nanay ko din ulit about do sa yung pagkikita namin ulit. Kasi nga, hindi ko pa sinasabi sa kanya mga plano ko kasi ayoko siyang nabibigla. Gusto ko sana siyang yayain. So baka next na mga pag-uusap namin, unti-unti ko na sabihin sa kanya na pumunta ka kaya dito ng December. Ganyan. Kumbaga ako bahala. Pumunta ka dito. Bala ko siyang ganunin. Tatry ko. Although, sabi niya sa akin, ang December daw is very busy rin daw sa restaurant nila. So, siyempre, halo-halo din naman ng religion doon. We're not talking about religion. Sinasabi ko lang na halo-halo religion nila. O doon nanay ko kasi Buddhist. Pinanganak siyang Buddhist. So, busy pa rin kasi kumbaga holiday season, end of the year, di ba? Ang daming pumupunta. Kaya, try ko. Kaya naman gusto kong December kasi di ba December ang birthday ko. Para magkita rin kami ng birthday ko, di ba? So, yun. Pero, sabi ko, next year, pagpunta ko dyan, okay? So, definitely next year, magpapaalam talaga ako, pupunta talaga ako. Kailangan bakasyon para walang pasok yung mga bata, di ba? Para wala rin ganong alalahanin yung misis ko. Punta kami doon, bakasyon, and then, ang suggestion ko, puntahan namin yung puntod ng lola ko. Kasi para man lang magawa ko yung hinihiling niya na, tsaka tinatanong niya sa nanay ko palagi na kung nakabalik na daw ba ako. So nakabalik na ako, hindi ko lang siya napuntahan sa puntod niya. Well, hindi na rin naman niya malalaman as of now yun, di ba? Pero at least kahit paano, napuntahan ko siya. Siguro para sa akin na lang din yun, para sa fulfillment. Sa fulfillment ko na lang din, tsaka sa kapanatagan din ng loob ko na, napuntahan ko yung lola ko na nag-alaga sa akin. Yun din naman gustong gawin ng ng nanay ko. Tapos lately pala, ito pala update, na-stress yung nanay ko pala. Kasi meron parang property yata na parang mapupunta sa kanya. Pero ayaw niyang ganong asikasuhin kasi mahirap ang rule sa kanila, maraming kailangan papirmahan. At meron siyang kailangan papirma na ilang tao na parang ayaw niyang puntahan. Kasi medyo ma-pride din nanay ko So ngayon, meron ding isa rin yata na kailangan papirma na hindi nila mahanap. Sabi ko, yung pride, tigilan mo yan. Masabi ko gano'n, hayaan mo na yan. Basta ikaw, bahala, papirma mo. Kung ayaw mo silang kausapin, after pirmahan, bahala na sila. Gano'n lang. Di ba? Ngayon, sabi ko sa kanya, ako totoo naman, hindi ko naman inaalala yan kung may property ka dyan o wala. Ang mahalaga na sa akin, nagkita ka kasi hindi niya alam, ang plano ko rin naman kasi talaga, dalhin siya dito. Kasi mag-isa lang siya. Yan, nandito yung family. And then, babalik-balik na lang kami doon. Ngayon, kung may property ron, baka hindi ko alam kung anong gagawin doon. Diba? Kasi nandito ako. Tsaka dito rin ako, feeling ko baka mag-retire din naman. So, ewan. Basta sabi ko, kung may stress ka dyan, hayaan mo na. Pero kung tingin mong kaya mong gawin yan, paunti-unti, nang hindi ka gano'n na-stress, edi gawin mo lang, enjoy mo lang. Yung pala yung other property. Tapos binibiro ko na naman siya. Sabi ko, wow. Sabi ko, may lupain ba ako dyan? Parang gano'n. Binibiro ko siyang gano'n. Natatawa siya every time binibiro ko siyang gano'n. Di ba naalala niyo yung binibigay niya sa akin yung senomar niya, yung certificate of non-marriage niya, tsaka yung pedigree. Kasi kailangan ko yun para sa pag-apply ng special visa. Para mas maging mahaba yung visa ko, di ba? So, binibigay niya. Tapos, kunwari, binibigay sa akin yung mana. Doon sa video. Kasi siyempre, di ba, Korean naman. Hindi naman lahat nakakaintindi ng Korean. Sinabi ko sa kanya yun na, sabi ko sa video, may pinapamana ka sa akin na makumpanya. Tawa siya ng tawa. So, ayun yung update ng story namin, mga lods. So, yung gulay pala na pinakita ko sa inyo kanina, duriel daw ang pangalan nun, duriel. Okay? So, kung gusto nyo maghanap nun, no problem. Kung dito sa Pilipinas, meron kayong alam, okay? Na mabibilhan ng duriel na yan, pakisabi na rin sa comment section. Kasi gusto ko din bumili at isend sa nanay ko, pakita ko sa kanya na, ito yung yung kinakain mo. Siyempre, malamang sa malamang, hindi wild yun nandito. Malamang galing farm, di ba? Yung wild kasi galing bundok at saka sa malamig na ano yun. Siguro sa Baguio pwede, no? Baka sa Baguio, no? Yun. So, mga lods, sana nagustuhan nyo tong mini update na ginawa ko. Okay, sa ate ko wala pang ganong update dahil sobrang busy niya, naawa na nga ako Lalo, parang single parent siya. Although hindi naman sila hiwalay ng asawa niya. So, sobrang busy niya. Okay, so mga lods, magandang araw sa inyo at sana nagustuhan nyo tong video na to.
Thank you.